Hello and welcome to COG Baguio. We are the church that loves God and loves people. Today, we're excited to share with you our wonderful projects and upcoming activities that are happening here. So if you're curious, don't worry. We're here to guide you. First, we're thrilled to be celebrating our 17th year as a church this coming November. On our week-long celebration with the theme Transcend is a time to reflect on God's goodness and invite new souls to join in this celebration. Let's spread the word and help others experience the amazing things God has planned. Second, Project Pillar Stones. Our pastor has a vision of a fortified city, a dream for our very own church lot and building. The suggested monthly contributions range from 843 pesos to 16,667 pesos, but any amount you're led to give will help. If you'd like to join us in this vision, please reach out. We'd love to walk this journey with you. Third, the Holy Spirit series of books, namely Dear Holy Spirit, Precious Holy Spirit Volume 1 and Volume 2. Understanding the Holy Spirit can change your life, and our senior pastor, Reverend Bong Villanueva Jr., has written these books to guide you with your relationship with the third person of the Holy Trinity. You can get a copy for 400 pesos or two for 700 pesos. It's a powerful resource to help your walk with God. Fourth, the Holy Spirit Podcast on Facebook Live. Join us every Monday from 7 to 8 p.m. for this podcast, hosted by Reverend Bong Villanueva. If you have any questions about the Holy Spirit or want to know more, drop your questions in the comments and we'll answer them live. You can tune in on our Facebook page, COG Baguio, or Pastor Bong's personal page. Fifth, Agkape. It's been placed in our hearts to help those in need, and we've found a way just to do that, through our love of good drinks and coffee. That's why we've opened our very own bar. Every drink you purchase goes beyond just great taste. It helps support outreach programs and make a real difference in lives of those who most need it. From refreshing beverage to hot coffee, we've got something for everyone. So why not treat yourself and make a difference at the same time? Your next drink could change a life. Lastly, online tithes and offering. If God has placed it in your hearts to support our church projects and would love to support these movements, we welcome your giving to our church account that is currently placed on our screen. Every contribution, big or small, is appreciated and will help the work of the Lord. If you have any questions or need more information, please feel free to talk to us right after the service. We're happy to help. That's all for today. Take care and God bless. This is joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Happy Sunday to everyone! Palakpakan po natin ang Panginoon this afternoon. Indeed, this is the day that the Lord has made and we will rejoice. Tayo ay maggagalak, tayo ay masaya na nandito po tayo sa bahay na ating Panginoon. So, okay lang ba tignan mo yung katabi mo saglit kung mukhang masaya yan? Parang di masaya no? Right? You know, again, we're here to rejoice. We're here to give God the best praise and the best clap offering and the best worship para sa ating Panginoon. Right now, we want to welcome those who came here for the first time. Any first-timers in the house, pakitaas yung kamay. Meron po yung mga first time? Meron po! Hey! 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 Alright. Ayan po, may onti po kaming regalo para sa inyo. Sana magamit nyo po yan. Lagyan nyo ng gulay. Mga pasalubong, gano'n. And of course, dahil may first-timer po tayo, we are a church that promotes family, friendships, and relationships. So okay lang po ba? Let's take 1 minute to get out of our seats. Alis po tayo and let's just roam around. Let's meet new people. Let's shake each and everyone's hands. Sige po, come on. O, di ba? Kasi malay natin,
natin, nakikita natin sila sa Session Road, di mo pinapansin. This is an opportunity para pansinin na po natin and talagang makitian po yung mga church members po natin. Right now, since may mga first-timers po tayo, ano nga po ba mga ginagawa natin dito sa church? Una na po, every Sunday, 1:30 p.m., meron po tayong connect groups. Ano po ba meron doon? In here, we get to talk about life, we get to pray for each other. Because as a church, we don't want you to go through life alone. Ayaw po namin na mag-isa po kayo. So, if you are a dad, may mga connect groups po tayo sa mga tatay, sa mga nanay, sa young adults, sa youth. Sa yung mga youth po natin? Yun. Wala. Alright, and so again, even sa teens, meron po tayong connect groups. So again, kung wala pa po tayong connect groups, we encourage you to join one of our connect groups. Another announcement po, dahil very excited na po ang church, this Saturday na po, October 26, ang ating Sports Fest! Hey! Hey! Ano po ba? Ayan, so sa mga gusto po magpapawis, gusto po ng bonding, gano'n, mahilig po sa sports, meron po tayong Sports Fest, meron po tayong basketball, alright, tsaka volleyball. And of course, sa mga kids, kung may mga anak po tayo, may mga games, parlor games po yan. So actually, today na po yung last day of registration. Kaya pakisabi sa katabi mo, mag-register ka na. Kasi last day na, tsaka magbayad ka na rin. Ito yung exciting doon kasi may free food. Hey! May free foods daw po dyan. So this Saturday na po yun is 8 a.m. to 12 noon. Pwede pong mag-meet po dito, pero ang venue po natin is sa BPCCC. Diyan lang po sa tabi ng UB. And so again, we encourage you to join. Another thing, on the same day, October 26 as well, ng 5 p.m., magkakaroon po tayo ng Worship Revamp! Hey! Ano ba yun? Ano ba yung Worship Revamp? Alam po namin na mga taga-Baguio, ang mga taga-Baguio po, lalo sa COG Baguio, mga talentado Tingnan mo yung katabi mo saglit, may skill ba yan? May talent ba yan? Mukha bang may talent yan? Or may mukha lang? Alright? Ano po ba meron sa Worship Revamp? We're encouraging you to join a ministry, especially sa worship team, sa music team. Pwede po kayo mag-audition or mag-inquire sa drums. Ayan di ba? Gwapo yung mga drummer Sa bass, sa guitars, sa keyboards, and of course, sa singers. Pwede po kayo mag-audition. Sa dance ministry daw doon. Yung mga TikToker po dyan, tingnan mo yung katabi mo. Alright, pwede So maganda po mag-audition po tayo. Kung may idea na po kayo sa music, that's also good. Pero kung wala pa, kung may mga anak po tayo, may mga apo po tayo na gusto po nating i-enroll, libre po yan. Libre po yan. And so let's join our worship revamp this Saturday, 5 p.m. And last but not the least, magkakaroon po tayo this November 23 ng another medical mission. Hey! Yan ang napili po nating barangay is Barangay Camp 8. Ano po ba meron dyan? Meron po tayong dental check-ups and then meron din po tayong mga medical check-ups. This is in line para makatulong po tayo sa community po natin, sa city po natin. Hindi lang po natin pinagsasabi yung pagmamahal ng Panginoon, pero gusto po natin ipa-experience ang love ni Lord. And so, if you want to support our Camp 8 mission, meron po kami blue bag sa likod. Ito po. Mamaya mag-o-offer po kami nito. Maganda po malagyan po natin siya ng groceries para matulungan po natin yung poorest sa Barangay Camp 8, the least, the lost, and the last. So mamaya after the service, please grab a blue bag. Lagyan po natin grocery. Balik po natin next week. If you have an extra, let's continue to help our community. Another way to help our mission is kung titingin po kayo sa likod. Tingnan nyo, tingin po tayo sa likod saglit. Ayan, nag-wave po sila. Meron po tayong mini cafe. We call it Ag Cafe. Sa bawat purchase po natin ng drinks, lahat po ng proceeds nun napupunta po sa outreach po natin. So kung hindi po tayo makukuha ng blue bags, maganda bumili po tayo ng drink. Okay, hindi lang po marerefresh yung katawan mo, marerefresh rin yung soul mo. Amen po ba doon? Alright, that's it for our announcements. Right now, we're ready to worship the Lord. Are you ready, church? Come on, if you're ready, can we just give God the highest praise today? Hallelujah! This is joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is
God, for your joy and for giving us the opportunity to praise you. That's why we came here. We're longing for you, Panginoon. You have offered us forgiveness despite our flaws. And tonight, as we worship you, Panginoon, you are the one that we are welcome in this place. Hallelujah. Humble King, you chose the road that led to suffering. Nothing was paid to prove your love for me. The mystery that your final breath became eternity. What we had lost forever you redeemed. Hosanna, Hosanna, in the highest, forever. Hosanna, Hosanna, hallelujah, forever. Triumphant King, the Lamb was slain who rose in majesty. Just never a heart beyond the misery. You are the one that we are welcoming. You are the one that we are welcoming. Oh, Hosanna, Hosanna, in the highest, forever. Hosanna, Hosanna, hallelujah, forever. Hosanna, Hosanna, in the highest, forever. Blessed is he, blessed is he who comes in the name of the Lord. Join now and sing, Jesus is here, he reigns forevermore.
our God. We're going to declare what God has put in our hearts. Did you know there's power in declaration when we do it by faith? Let's do it by faith. Come on. The count of three, let's all declare in the Philippines, our country, Jesus Christ is Lord. In Baguio City, Jesus Christ is Lord. In COG Baguio, Jesus Christ is Lord. In our Vision 3000, Jesus is Lord. In my life, in my family, miracle is now, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. We give honor to you, O God Almighty. Bless your holy name. Can we just vocalize right now on our welcoming the Holy Spirit in our midst today? Always remember that He is in our midst. Always remember that He hears us. Always remember that He is the God who is here on earth today. Always remember that He desires relationship with you. So right here, right now, let's be focusing our minds, our thoughts, our hearts, and welcoming the Holy Spirit. Can we just vocalize it? Come on, let's just do it. We welcome you, Holy Spirit, in our church. We welcome you, Holy Spirit, in our lives. We welcome you, Holy Spirit, in our minds. We welcome you, Holy Spirit, in our hearts. We welcome you, Holy Spirit, in our families. We welcome you, Holy Spirit, in our work, in our school, in our families, in our health, in all, in every part of our lives. We welcome you, Holy Spirit. Thank you, God. Lord, Heavenly Father, all the glory and honor, worship, we want to give you. Father, for you are seeking for those who are going to worship you. For you are Spirit, and those who are going to worship you must worship you in spirit and in truth. We glorify you, Lord Jesus. We give honor to you, Lord Jesus. For you came to this earth, you died, and the third day you rose again. And Lord, all the credit to you, Holy Spirit. For it's not by might nor by power, but by your Spirit. We give you all the honor, O God. In Jesus' name, everybody said, Hallelujah. So right now, before we go to the word of the Lord today, meron po tayong tatlong very, very important announcements. Ano po, i-calendar po natin to. Yung dalawa, unahin na po natin yung ating upcoming na 1 month actually, na gagawin po natin anniversary month ng November. Ayan. Siyempre po, gusto ko lang po natin idiin po na November 24, yan po yung ating anniversary, November 24,
17 years na po ang ating church. Ano po, praise God. Marami na po tayong pinagdaanan. Ano? Alright, pero syempre po, bago po yung November 24, yan po yung Sunday, meron po tayong mga speakers na ating in-invite. Ayan, unahin na po natin, November 10, sana po wala po mag-absent. Let's bring along a friend. Next Sunday po yan. Next Sunday, November 10, second Sunday yan ng buwan. Sunday services po yan, 3 services. Dr. Daniel Spiritu, author po ng libro din po yan. Napakadami na po siyang libro sinulat. At doctorate po yan ng De La Salle University. Kaya I believe marami po tayong matututunan through him. November 10 po yan, lahat ng services. Kung pwede, attend po kayo ng lahat ng services. Okay. 10:30, 3:30 at saka 5:30. At syempre po, Wednesday po ito, revival night po kay Bishop Monico Simon. Yan po yung ating guest speaker. Siya po yung district overseer and senior pastor ng COG Madela. Ayan, gagaling lang po namin doon actually. Nagkaroon po tayo ng conference doon and I was able to speak in their church. Si Bishop Monico Simon. Napakabait niyan. Please bring along a friend. Wednesday po yan. So yun yung hindi umaattend ng Wednesday. Sana po maka-attend po kayo dyan. Very, very special po na Wednesday yan. November 20. And syempre po, November 22, meron din po tayo another speaker. Naging speaker na po natin ng medyo marami na rin po na dyan, Fridays. Si Brother Joey Bautista, yung ating friend na galing Pahong, Pampanga. Ayan. So yan po yung ating mga calendar po natin na mga activities. Pangalawa po, yung Camp 8 po natin. Doon po meron po tayong mission. Nagawa na po natin first ever sa Irisan. Ngayon po sa Camp 8 naman po tayo. At syempre po, mark that in your calendar, November 23. For more information, nandiyan po sa Pastor Moses para po approach him doon sa mga pwede po nating ibigay. Amen? At syempre po, pangatlo, yung ating very, very special po na ginawa ni Lord sa atin, sa ating church. Bukod tangi nga naman. Na nagkaroon po tayo ng encounter and we were able to write books. At 3 na po yan. Ayan po, yun po yung ating second edition, Precious Holy Spirit, ng Volume 1 and Volume 2. And then, meron po tayong ating first edition, yung ating Dear Holy Spirit. At kung wala pa po kayo niyan, please avail one. At I believe it's going to change your life. Kung meron na rin po kayo, alam niyo po, meron po tayong linid ni Lord na pwede po kayong mag-sponsor. Kasi po, pwede po nating ibigay yan sa missions ng Camp 8. Okay, at saka mga missions po natin. At saka doon sa hospital. Kasi po, isa sa mga gifts ng Holy Spirit is healing. And syempre po, miracles. Ayan. So, please avail one. Kasi po, bukod tangi po yan. Sa buong Philippines yata, parang tayo po yung binigyan po ng revelation para makapagsulat po ng libro. So, hopefully, you're going to get one or sponsor. Kahit na po, once a month, mag-sponsor kayo kahit isa lang. 400 pesos lang naman yon. Kung 3, 1,000. Di ba? Amen po ba? Masaya pa po ba kayo? Okay. Kung nalilid kayo ni Lord, mag-sponsor po tayo para maibigay po natin sa mga nangangailangan. Amen? So, are you ready for the word? Excited na po tayo po sa word of the Lord for us today. At syempre po, ngayon po, we are going to go to our series. At ngayon po, part 2 na. Part 2. Ayan. Sabihin po natin, part 2. Okay. Sa napaka-special po na ating tema, or yung theme po natin. At ito po ay isa po sa mga napaka-importante po na ma-embrace po natin. Okay? And it talks about relationship. At napakaganda po na mabigyan po natin ng diin to at pansin at kahit paano maging mangyayari pong maganda sa buhay po natin. Okay, so let's go there. Ayan po yung ating title ng message. Part 2 na po ito. Everybody, intimate friendship. Hindi nyo ba alam itong word po na to ay hindi po ito, alam mo yun, yung parang create lang natin or naisip lang natin na title. Pero grabe, nasa Bible pala siya. Sabihin natin, nasa Bible. Nandito sa Bible, praise God. Alam mo, sobra-sobra po tayong tuwa na we were able to discover from the Word of God itself. God mismo nagsalita. Di ba? Si Lord mismo nagsalita. Yung nag-create ng buong mundo, yung nag-create sa'yo. Siya mismo nagsalita sa kanyang salita ng Panginoong Diyos. Hindi lang po natin create yung word na yan.
intimate friendship. At saan natin makikita yan? Siyempre po, sa 2 Corinthians po yan, 13:14. Everybody read the Word of God. Come on, let's all read the Word of the Lord. At may memorize nga po natin to from the Message translation. Sige po, the amazing grace of the Master, Jesus Christ, the extravagant love of God, ito po yung Word of God, intimate friendship of the Holy Spirit. Ito pa, yung fourth part, be with you all. So that means we should have the grace of Jesus, we should have the love of God, at huwag kang magtatapos doon. Kailangan mo yung intimate na friendship. At yun po ang medyo maganda po na kailangan natin bigyan ng diin. Bigyan natin ng focus. Ano po, kasi po ito pong intimate na to, yan po talaga yung pwede nating gawin. Yung pangalawa at saka yung una, nagawa na ni God yan. Yung grace, nagawa na ni Jesus yan. Right? He was crucified, and the third day, he rose again for us to be saved. Yung love ni God, nagawa na yan. Wala ka nang, idadagdag, wala ka nang ibabawas. Fix na yan, 100%. Pero po yung third part, when it comes to the Holy Spirit, ay may gagawin ka. Okay? Tignan mo yung katabi mo, may gagawin ka. Okay? At yun po yung friendship na sinasabi po natin. Alright? So kung kayo ay medyo master mo na yung tinatawag po natin na friendship, meron po kayong kahit papano edge. Dito po patungkol po kay God as far as God is concerned, as far as the Bible is concerned. Meron na kayong edge. Kung titignan nyo po yung inyong Friendster, dati Friendster yun eh. Okay. Ngayon po, Facebook na. O, di ba? Nakita nyo po, napakadami nyong friends. Alright? Tama? Ang dami nyo pong friends dun sa Facebook, right? Okay, siguro isipin nyo, paano nyo ba ginawa yon? Paano ba nangyari na naging friend mo siya? Pero syempre, yung friend mo doon ay casual. Di ba? Pero ito, pinag-uusapan natin dito, magiging intimate dapat. Yeah? Kasi meron ka na kahit papano, medyo model. Kung paano mo siya naging friend, yung friend mo ngayon. Tama? Ano ba yung mga ways na nagawa mo para naging friend mo siya? Pero ito po, sinasabi ng Biblia sa atin, friendship naman ito, hindi sa nakikita mo. Friendship ito sa God, right, na nag-create sa atin. Right? At yan po yung goal niya para sa ating lahat. So yun po ay dapat po nating i-cultivate. Ayan. So sa dami po ng dapat po nating atupagin, sa pagiging Kristiyano natin, yan ang hindi mo pwedeng mamiss. Right? At papakita po namin sa inyo kung bakit napaka-importante po ito. Sa dami po ng ating dapat na marinig, sa dapat na malaman, okay? In fact, sa spiritual life mo, sa prayer mo, sa worship, sa fasting, sa lahat ng aspeto ng Christian life mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa totoo lang, yan dapat ang matupag mo. Yung relationship mo with God, the Holy Spirit. At yan, medyo it will take you a lifetime. Para po, lalo pong madikit ka ng madikit sa tinatawag po nating friendship with Him. Alright, so tingnan po natin, bigyan na po natin ng konting diin, ito pong, sino ho ba yung Holy Spirit? Di ba? Have you ever thought of that? Di ba? Medyo meron tayong familiarity with God the Father. Familiarity with Jesus. Medyo alam natin, medyo mayroon tayong understanding, di ba? Ang God the Father, nandiyan po yung John 3:16, di ba? He was the one who gave Jesus, para po magkaroon po tayo ng eternal life. Si Jesus naman, siya po yung nandito, pumunta sa mundo, fully God, fully man, and then He died on the cross, and the third day He rose again, and He went to heaven. Okay po? He went to heaven, at hindi pa siya dumarating. Okay po ba yan? Kaya po may tawag po dyan, rapture. Okay, yan po yung ating, actually hindi rin po yung second coming eh. Ang second coming po kasi is with the saints na. Ang rapture, hindi po siya bababa. We are going to meet Him in the air. 1 Thessalonians yun. We are going to meet Jesus in the air. Alright? Lahat po tayo, makikita natin siya. Lahat po ng tumanggap kay Jesus. Makikita po natin siya, and then meron po yung 7-year feast of the Lamb. Habang may tribulation dito sa mundo. Okay, nagpipiesta po tayo doon. Hallelujah! Paano hindi sila excited doon?
Nagpipiesta po tayo doon sa heaven. Okay? Yung po yung 7 years na feast. Pero dito sa mundo, mayroon itong tinatawag na Great Tribulation. 7 years din yon. So habang napipiesta natin doon, dito naman medyo mabibigat ang mga nangyayari dito sa mundo. Alright? Wala pong maliligtas halos dito sa mundo. Yung mga maiiwan. Wala na maliligtas halos. Kasi sobrang torture po ang gagawin sa inyo. Okay? And then, after the 7 years, lahat po ng mga saints ay bababa with the Lord Jesus Christ. And then there's going to be new heaven and new earth. Are you getting the point? Yun po yun. Okay, so habang nandito tayo, eto na. Ito po dapat nating atupagin, yung intimate friendship. Habang nandito po tayo sa mundo. Yan po yung goal po natin. Alright? Kaya po, yun po yung ating dinidevelop, sinishare sa inyo, para po lalo po nating maintindihan. Kasi importante po maintindihan mo eh. Kasi kung hindi mo naintindihan to, hindi mo gagawin. Tama po ba yun? Paano mo gagawin ng isang bagay hindi mo naintindihan, hindi na ituturo sa'yo? Paano mo malalaman? Kaya po ang Bible sinasabi po niya, my people perish for lack of knowledge. Alright, Proverbs 2:89 yun. At Hosea 4:6. Alright? So, mapapansin nyo po na napaka-importante po ang knowledge from the Word of God. Kaya po tayo nandito, di ba? Para hindi kayo mapariwara. Amen po ba? Isn't that powerful na mayroong Bible? Alright? Para po hindi po tayo mapariwara. At lalo po natin ma-dig deeper kung ano pong sinasabi ng Bible. Okay, now, ito na. Paano ba natin gagawin to? In order to pursue a deep friendship or intimate friendship with the Holy Spirit, it begins with recognizing sino ang Holy Spirit? He is God. Okay? Napaka-importante yon. Ito nga, gusto mo nga maging friend, pero yung katabi mo, hindi God yan. Tao siya. And he's going to die. At pwede kanyang i-fail. Pwede kanyang i-upset. Di ba? Pwede kanyang iwan. Amen. Dito po kayo. Pero itong pinag-uusapan natin na friend with God, the Holy Spirit, sisiguraduhin ko sa iyo, hindi kanya iiwan. Kung iniwan ka ng tao na friend mo, akala mo friend mo, ito pong pinag-uusapan natin na friend na dapat i-develop mo, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Okay? At ang maganda nito, He is God. What does that mean? Pagka God, meron pong karakteristik ng God kasi. Pagka sinabi mong God, tatlo halos yung attributes niya. Dapat all-powerful, all-knowing, and all-present. Okay? At ang pinag-uusapan po natin, the Holy Spirit is God. All-powerful kasi siya, Luke 1:35. All-present siya, Psalm 139 verse 7. Diba? And all-knowing, 1 Corinthians 2 verse 10. He knows the deep things of God. Are you getting this? So that means the Holy Spirit is God co-equal with Jesus and God the Father. If you know that the Father is God, Jesus is God, and the Holy Spirit is God, and they are co-equal. But there's only one God. Yun po yung mystery ng Holy Trinity. So hindi pwedeng meron kang mawala doon. Kaya ang sabi ng Bible sa atin, be with you all. Hindi pwede may mawala. You need to have the Father, you need to have Jesus, and you need to have the Holy Spirit. Ang kailangan po natin maintindihan dito, ano ba yung role ng bawat isa? Ano ba yung assignment nila? Ano ba yung mission nila? At dito, mapapamahal ka sa banal na Espiritu, kapatid. Sisiguraduhin ko sa iyo yan. Mapapamahal ka sa Kanya. Una sa lahat, bibigyan ko na kayo ng konting summary. Mapapamahal ka sa banal na Espiritu. Bakit? Kasi, siya yung nandito sa mundo. Yun lang, simple lang. Siya yung nandito sa mundo. Ang God the Father nasa heaven. Jesus nasa heaven na. Si Jesus. Ang God, the Holy Spirit, nandito sa mundo. At ginawa niya yung ating katawan as His temples. Hallelujah! Okay? Eto na. That's number 1. Pangalawa, para mapamahal ka with the Holy Spirit, He is a person. Hindi siya yung akala natin, ang Holy Spirit is dove or oil. Di ba? Or anointing or signs and wonders. Yun ang manifestation yun. Right? But He is a person. What does that mean? Ang person kasi, meron po siyang tinatawag po natin na nature of a person. Para ikaw, di ba? Meron kang nature because you are a person. That means kung person ka, you have a mind.
Alright, Romans 8:27. The Holy Spirit has a mind. He has a will. 1 Corinthians 12:11. Okay, that means he has a will. Wala pong nagdidikta sa kanya. Because he is God. Okay, he gives the gifts as he wills. Alright, walang nagdidikta sa kanya kung sinong gusto niyang bibigyan ng gift of wisdom, gift of knowledge, gift of understanding, gift of health, gift of miracles, gift of faith. Aba, ang Holy Spirit lang pwedeng makapagbigay nun. He has a will. At, ito pa, pinamabigat sa loob, totoo lang. At marami nang gumawa nito ng mga Kristiyano. Sino po sa inyo tumanggap na kay Jesus? Okay. Marami nang gumawa nito. Ephesians 4:30. He has emotions. Nasasaktan siya, kapatid. Kaya ang sabi ng Bible sa atin, huwag mong sasaktan ang banal na Espiritu. Ang ibig sabihin nito, nasasaktan siya. Wow! Isn't that powerful? Diba? Ang God, dahil person kasi siya, pwede siya masaktan. Meaning, isa sa mga bagay para masaktan mo siya is pagka hindi mo siya iniisip. At hindi mo siya wini-welcome, hindi mo siya ini-invite. That's one. Alright, so, he's a person. And then, tingnan nyo po, ano ang personality niya? Yun ang third part. Ano ang personality niya? You will know the Holy Spirit by His fruit. Galatians 5:22-23. So, nakita nyo po, He is God, He is a person, and He has a personality. Ang personality niya ay the fruit of the Spirit. Ano po yun? Love. Oh, ano yung fruit of the Spirit? Come on, let's do it. Love. Tandaan niyo po mga kapatid, pagka mawala ang Holy Spirit sa buhay mo, wala kang love. Kung walang Holy Spirit sa iyo, na hindi mo siya iniisip, hindi mo siya ini-embrace, hindi mo siya friend, wala kang joy. Wala ka ring peace. Wala ka ring patience. Wala ka ring kindness at goodness at gentleness at faithfulness at self-control. Tandaan po natin, hindi mo pwedeng mahalin ang kaaway mo. Sa totoo lang. The only way mamahalin mo ang kaaway mo is through the Holy Spirit. Kasi yan ang personality ng Holy Spirit. You will know the Holy Spirit by His fruit. Kaya pagkaalisin mo ang Holy Spirit, wala ka ng fruit. Ang tawag sa'yo, fruitless. At magiging carnal ka. Ganun po ka-crucial ito pinag-uusapan natin. Kaya pagka in-embrace mo siya, naging friend mo siya, sisiguraduhin ko sa'yo, yung fruit of the Spirit will be manifested in your life, not because of you, but because of the Holy Spirit that is inside of you. Naging friend mo siya kasi. Habang naging friend mo siya, yung kanyang fruit ay tuloy-tuloy na po-produce sa'yo. Hallelujah. Kasi wala kang fruit in yourself. Sa totoo lang. Hirap na hirap ka kaya magmahal. Hirap. Sa dami ng mga problema, ang hirap kayo magkaroon ng joy. Di ba? Puro kung nga naiisip natin, puro pag-aalalala. Alalalala. Ang daming alala. Di ba? Nakukonfuse tayo, wala kang joy. At sabi ng Bible sa atin, Psalm 16 verse 11, in the presence of the Lord, there's fullness of at peace. Ito na, mabigat yung peace. Naku, dapat peacemaker tayo. Alam mo, nangyayari sa atin? Sa totoo lang, ang dali kaya natin mang-away. Di ba? Pagka may umaway sa'yo, awayin mo din. Sisiguraduhin ko sa'yo. May nag-cut nga lang sa'yo, nagdadrive ka, gusto mo nang sugurin yun eh. Di ba? Walang patawad. Di ba? Pagka may nang loko sa'yo, talaga nga naman din. Di ba? Gagawa mo lahat ng paraan para maka-break even. Tooth for tooth. Eye for an eye. O, di ba? Pero kapatid, eto na, maganda. Pagka iniisip mo ang banal na Espiritu, hindi na mangyayari sa iyo. Hallelujah! You will be more loving, joyful, nandun yung peace sa'yo. Alam niyo po yung kindness and goodness? Sa Tagalog, alam mo yung kindness and goodness? Sa Tagalog po yun, kindness ay kabaitan. Ang goodness ay kabutihan. Magkaiba. Magkaiba. Hindi ka lang mabuti, mabait ka rin. Pero kung minsan pagka mabait ka, naluloko ka kasi. Hayaan mo na. Merong Diyos.
vengeance is mine, says the Lord. Pag ikaw nagrabyado, pero syempre, isang beses mo lang, di ba? Sa susunod, bigyan mo na lang, tapos huwag ka na lang kukulitin. Okay? O, diba? Pero tuloy-tuloy ka pa rin na nandun yung kabaitan mo. You're getting this. Kung hindi nangyayari sa iyo yun, eto na, ang atupagin mo, intimate friendship of the Holy Spirit. Kung hindi pa nangyayari sa iyo yung fruit, intimate friendship ang kailangan mo. Kung hindi ka pa nag-manifest in your wisdom, wala ka pang, minsan ang hirap mo, hindi mo nakakaintindi, di ba? Wala kang wisdom, understanding, knowledge, wala kang fear of the Lord. Tandaan mo yon, intimate friendship is the key. Kasi pag nangyari yon, aba, praise the Lord. Nagiging holy din tayo. Amen. 1 Peter 1:2, the Holy Spirit will make you holy. Tindi, no? Wala tayong choice, mga kapatid. Kundi, embrace natin siya. As siguraduhin ko sa iyo, you have the greatest choice in your whole life by having that intimacy with the Holy Spirit. Alright, so, ano po mga foundation passages natin? Tingnan niyo po itong tatlong to. Okay, may pang-apat, pero itong tatlo muna. Okay, ano po yung mga to? Ephesians 2:18. Alam niyo ba, ang sinabi po ng Biblia sa atin, di ba? Because of what Jesus Christ has done, we can have access to the Father by the Holy Spirit. Ganda nito, no? Sa isang verse, may Trinity agad. Okay, sa 2 Corinthians, pareho lang yon. Pero dito, ang sinasabi, tingnan nyo, dahil sa ginawa ni Kristo, hindi mangyayari sa iyo yung ginawa ni Kristo. Grabe. Mangyayari lang yon by the Holy Spirit. Kailangan i-apply ng banal na Espiritu sa iyo para maging full yung ginawa ni Kristo sa iyo. Grabe. Diba? Yun ang sinasabi ko dito. At ang mabigat ko dito, you can have access to the Father. What does that mean? Hindi mo kasi maaabot ang God the Father. There's no way. Diba? Tayo, dahil makasalanan tayo, hindi natin siya maaabot. Si Jesus din. 1 Corinthians 12:3. Hindi rin natin maabot si Jesus. Akala mo, hindi kay Jesus lang ako. Centered ako kay Jesus. Kapatid, there is no way for you to have access to Jesus. Sobra-sobrang kaluwalhatian nila at nasa heaven na sila. Okay? The only way para magkaroon ka ng access to Jesus and God the Father is by the Holy Spirit. Kaya pang sabi po dito, not by might, not by power, but by the Holy Spirit. Hindi ikaw ang gagawa nun. You need the help of the Holy Spirit so that you can go to the Father, so that you can go to Jesus Christ. Kasi ang nangyayari sa atin, sumushortcut ka. Hindi ko kailangan ng Holy Spirit, ako na lang. Ayun ang nangyayari sa atin. Kaya tuloy, napapalpak tayo. Kaya ang dami na backslide na. Kasi hindi po nila nakita at hindi po natin napansin na may kailangan pala tayong tulong. May tutulong pala sa atin, kapatid. Hallelujah. And then, Romans 8:6, kaya pala may ganito. Kaya pala may Romans 8:6. The only way that you are going to do everything by the Holy Spirit is through having or letting the Holy Spirit control your mind. Ayan o yun, no? If the sinful nature will control your mind, puro kasalanan ang iniisip mo. Kaya napapansin nyo po, yung mga, like, alam ba, mga gumagawa ng mga kasalanan, tuloy-tuloy sila nagkakasala. Kasi ang iniisip nila, puro kasalanan. Diba? Puro bisyo talaga. Hindi, magbisyo na naman tayo. Ito, tuloy-tuloy nilang gagawin, di ba? Pero pagka ikaw, inisip mo ang banal na Espiritu, hindi na mangyayari sa iyo yan. Right? Because the Holy Spirit is going to help you para ma-overcome mo yung mga kasalanan na meron tayo. Hallelujah. Ano ba yung mga kasalanan natin? Na patuloy po na nagtitempt sa atin. Tatlo yun. Una, lust of the flesh. Alright? Pangalawa, lust of the eyes. Pangatlo, pride of life. Grabe, ang hirap kaya natin magpakumbaba. Akala mo, okay ka na. Hindi naman ako, wala yung lust of the eyes and flesh. Okay yan, kaya ko yan. Pero yung pride, naku po. The more nasasabihin mong na mapagpakumbaba ka, that's the time that you are proud. O paano yun? So the only way for you to, to have that humility is through the Holy Spirit. Alright? So,
Tingnan po natin. Kaya po ito po yung ginagawa natin. Ang sabi po ng Bible sa atin sa Colossians 3:16, would you like to memorize this? Or go to your devotion? I-memorize nyo nga ito kasi napaka-importante ito eh. In order for you to have that intimacy with the Holy Spirit. Ang sabi niya, let the word of Christ dwell in you richly. Ang ganda, no? So ito po yung word po sa atin, yan po yung actually po yung filled with the Holy Spirit actually. In order to commune with the Holy Spirit, you let the word of Christ dwell in you richly. Okay? Ibig sabihin nito, nang umaapaw, todo-todo, go to the Word of God. Tuloy-tuloy ka pumunta sa salita ng Diyos. Ito ba, galing pa sa Diyos to? In fact, even your experiences, dapat nakabase sa Bible. Hindi pwedeng separate sa Biblia. Ang experience mo, hindi, nakarinig ako kay God. Ano narinig mo? O, di ba? Kailangan nakabase. Kasi nandito na lahat. Amen. Lahat ng revelation, lahat ng pwede mo marinig kay God, it should be back up in the Word of God. Alright? So, let's go to 8. Okay, 8 po ito. Practical ways to develop this, friendship or intimate friendship. So, kasi meron po yung tinatawag na casual eh. Okay, ano po yung mga casual? Naisip mo lang ngayon, tapos bukas hindi mo na siya iisipin. Okay, hindi siya tuloy-tuloy. Ang intimate is tuloy-tuloy, nakasama mo siya. Parang sa mag-asawa yan eh, one flesh eh. Intimacy. You should be together forever. Parang ganun yan. Okay, yun ang sinasabi po natin dito. Kaya nga po, ginamit po yung intimate na friendship with Him. Okay, so how do you do that? Number 1. Well, you need to recognize. Yan po, importante po yung recognition. Acknowledging, right, the Holy Spirit's power. Ayan. You need to acknowledge His role in performing. Siya po kasi ang may mission. Pagka sinabi mong power of God, Holy Spirit yun. Right? Walang ibang power of God, kundi ang banal na Espiritu. At kailangan po natin ma-recognize yun. Kasi kung hindi, you have missed a lot of things. Okay, kaya nga po, may Zechariah talaga eh. Hallelujah. Na-memorize na po ba natin to? Yung Zechariah chapter 4, verse 6. Ang sabi niya, not by might talaga, nor by power, but by the Holy Spirit. So pag nag-pray ka, not by might, nor by power, but by my Spirit. Pag nag-worship ka, not by might, nor by power, but by the Holy Spirit. Pag nag-fasting ka, not by might, nor by power, but by the Holy Spirit. Pagka gumawa ka ng mabuti, not by might, nor by power, but by the Holy Spirit. Pagka ikaw gusto mo magkaroon ng wisdom, not by might, nor by power, but by the Holy Spirit. Nagpray ka, not by might, nor by power, but by the Holy Spirit. You need to recognize that, or else you have missed a lot of things. Ang nangyayari sa atin, you are just doing it in the flesh. Nag-worship ka dito, you're just doing it in the flesh. It's not by might, nor by power, but by the Holy Spirit. Kaya nga po yung access natin to the Father, access natin kay Jesus, sa prayer natin, sa worship natin, sa fasting natin, sa spiritual life natin, not by might nor by power, but by the Holy Spirit. Are you getting this? Okay, that's number 1. To develop, kailangan ma-recognize mo yun. Na hindi ikaw ang gagawa. You need to work with the Holy Spirit. You need to partner with the Holy Spirit. Kaya po communion, koinonia. Yung po yung Greek word niyan, koinonia. Okay, ibig sabihin niya companionship or tinatawag po natin na ano po 'yon? Partnership. Right? So siya po yung magli-lead sa iyo. You need to cooperate. You need to cooperate with the Holy Spirit. Right? At ang maganda ho nito, dapat intentional na gagawin niyo. Okay, so number 2, invite. Ito, one of the greatest actually. Alright? Invite the Spirit into your challenges or into your life, into your all aspect of your life. Ito ang hindi nyo ba alam ang Holy Spirit pala, hindi lang siya pang spiritual. Pati po sa mga ginagawa mo sa school, halimbawa, bago ka mag-review, sino sa inyo nagre-review na hirapan? Aba, kailangan mo ang banal na Espiritu. Holy Spirit, help me in my review. I-try mo po yun. Hindi nyo pa ginagawa, di ba? Tingnan mo katabi mo, yung mga young people, hindi nyo pa ginagawa yan. Pero ngayon, gawin mo na. Okay? And it will help you a great, oh my.
it will be amazing ho ito. Diba? Mamamanga ka na, bigla ka na nagkaroon na ng wisdom. Diba? Hallelujah. So yun po yun. Okay? You invite, ask for His help in overcoming difficulties. Tingnan niyo po ito, napakaganda po. Sinasabi ko dito. Ito, Romans 8:20, in the same way, the Spirit and thou helps us in our weaknesses. Kasi lahat po tayo ay mayroong kahinaan. Wala pong perfect. Kahit na po yung pangalan na perfecto, hindi rin siya perfect. Okay, pinangalan lang sa kanya yung pero hindi siya perfecto. Ibig sabihin nito, kahit na lahat ng church na pupuntahan mo, walang perfect na church. Kahit malalaking churches pa sila, walang perfect na church. Okay? Kung may nakita ka, kung sakali lang, may nakita ka na perfect na church, wag mo na lang samahan yon kasi baka maging imperfect pa. Okay, joke lang yun, joke. Okay. Kasi dahil sa iyo, kaya naging imperfect. Okay, let's go to number 3. Did you know that we need to be teachable? Right? Kailangan po natin ng humility to be taught. Diba? Sa mga leaders natin. Kaya napapansin nyo po, meron po tayong denomination, we want to submit to them, di ba? Kahit na feeling mo lang, mas malaki ka, basta sila yung tinalaga, we need to submit. Yun po yung teachable. We need to be humbling ourselves. Did you know that yan po yung kaaway ng Diyos, yung pride? Yun po yung opposite ng humility. Di ba? God opposes the proud, but gives grace to the humble. One of the ways para humble ka is to be teachable. We need to be submissive. Remain open to the correction and teaching of the Holy Spirit. Tingnan niyo po ito, napakagandang John 14:26. Tingnan niyo ba? The Holy Spirit and thou will teach you all things and remind you of everything. Kita niyo po ito? That I have said to you. Nakita niyo po ang role ng Holy Spirit, ang role niya, teach you all things. Remind you all things or everything. Di ba? So that means, ito pong all things na to, hindi lang sa spiritual to. Pati po yung, everyday work that you have. Sa business mo, sa school, sa office. Okay, wag mo siyang ipagsantabi. Kasama siya doon kasi all Lahat ng aspeto, spiritual man or secular, you need Him. At sabi niya, He will remind you. Eto na, di ba? Sa mga estudyante, yung sinabi ko kanina doon, di ba? I-remind sa'yo yung i-review mo. Pero kung wala kang na-review, walang i-remind sa'yo. Ha? Okay, tandaan nyo, ha? So, kailangan may effort. Okay? May effort ka. Ang effort mo, mag-review. And then, i-remind. Kasi, pwedeng mawala yung review mo eh. Di ba? Pwedeng makalimutan mo eh. And then, the Holy Spirit is going to remind you. Amen? John 14:26 yan. Okay, number 4. Meditate on the Spirit's work. Reflect on the ways He is active in your life. Paano ba siya active? Ano ba yung gifting na meron ka? O, di ba? Ano ba yung binigay na ng Diyos sa'yo? Di ba? 1 Corinthians 3:16. Actually, ito po, pinakita po sa atin, ito po, patungkol po sa body of Christ. Okay? About the church. At ang church, alright, sa 1 Corinthians 3:16, it talks about the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians 3:16, church yan. Pero may 1 Corinthians 6:19, individual Christian. Did you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Grabe yan, no? Ginawa niyang bahay niya yung ating mga katawan. Ganun po siya, hindi niyo ba alam ganun kakamahal? Kung wala man nagmamahal sa'yo, sisiguraduhin ko sa'yo, merong isa. At siya yung Diyos na nandito sa mundo. At mamaling ka all the way. In fact, nasa Bible din yun, Romans 15 verse 30. Ang sabi niya doon, the love of the Spirit. Grabe, hindi lang po love of God the Father, meron po yung love of the Spirit. Siya po magbibigay niyan sa inyo. Kaya ganun kayo kamahal. Kaya nga po friendship ang sinasabi natin. Di ba? Alright, so number 5. Ito, from time to time, maganda na ginagawa din natin to, maging ano ba tawag dyan? Lifestyle po natin. Fast and seek the Holy Spirit direction. Di ba? Pero syempre, kailangan conscious ka.
Right? Sa gagawin ng banal na Espiritu sa iyo. Di ba? Saan po to? Acts 13 to. Acts 13, hindi 3. Okay, Acts 13, verse 12. Ano ba na? Okay. So another one, let the Spirit renew your mind. Ask Him to transform your thoughts. Yeah? Ano po Romans 12:2? Do not be conformed any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of the... Hindi nyo ba alam? Always remember this. Your mind matters. Kaya po dito sa church, we desire to let the Word of God dwell in your mind richly. Why? Because your mind matters. Tignan nyo po, pagka inisip mo, hindi ka pupunta sa church, hindi ka pupunta sa church. Pagka inisip mo, hindi ka magtatides, hindi ka magtatides. Pagka inisip mo, hindi ka mag-worship. Pagka inisip mo, yung katabi mo, lulukuhin ka lang. Di ba? Inisip mo lang yun. Kaya yung mind mo, sobra-sobra talagang ginagamit din ng enemy sa'yo. Di ba? Uy, chinichismis ako. Hindi naman niya ginagawa talaga yon. Pero sa mind mo kasi, di ba? Para bang in-entertain mo yung work ng enemy sa isip mo. Aray, may mo naman. Okay. Di ba? So, anong gagawin mo? Pagka negative, alam mo na kung saan galing yon. Amen. Amen? Pag negative, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? I-rebuke mo yun. Hindi, mahal niya ako. Mamahalin ko siya. Kung sakali man totoo yung hinala mo, aba, may Lord naman na hindi natutulog. Mamahalin mo pa rin. Di ba? Love even your enemies eh. Di ba? Kaya po yun ang pinag-uusapan natin. Banal na Espiritu, siya po yun ang gagawa para sa'yo. Alright? Kaya po kailangan po natin ma-renew yung ating isip. Okay, and then number 7, ito po siya, seek to know the Spirit more deeply. Desire, ikaw, i-desire mo to have a deeper relationship, intimacy with Him. So ito na. So ikaw may gagawin, ang God, the Holy Spirit may gagawin. Okay? Ang gusto ng banal na Espiritu, ikaw magkaroon ng friendship sa Kanya. Ang tanong sa'yo, gusto mo rin ba na magkaroon ka ng friendship with Him? So, anong gagawin mo? I-desire mo rin to have friendship with Him. Alright? Kaya yun po yung goal po natin dito. Kaya napaka-importante na malaman po natin. Di ba? Para ang flow ng isip mo, doon na yun. Yun yung, at alam mo na hindi ka mamamali. Di ba? Kung minsan kasi kaya nagdududa ka kasi para mali ba to? Tama ba to? Tama ba to? Saan ba yung tama? Ang tama, intimate friendship with the Holy Spirit, tama na lahat ang gagawin mo. Kasi nga, He is going to guide you into all truth. John 16 verse 13. He is going to be the one to guide you into all truth. Lahat ng tama, wala ng error. Hallelujah. So that means nagiging perfect ka talaga. Not because of you, but because of the Holy Spirit that is inside of you. Kaya nga, all the credit to the Holy Spirit. Nagets niyo ba? All the glory to Jesus. All the worship to the Father. Nakita niyo po yun? At magagawa mo lang yung worship to the Father and glory to Jesus by the Holy Spirit. Kasi not by might nor by power but by the Holy Spirit. Hallelujah! So, ayan po, yung sinasabi po natin, ano po, na sa 2 Corinthians 3:18, ang ganda po nito, okay? Siguro po, magkaroon ka ng devotion, go over this again, ano po, kasi dito po yung mababago, okay? At dito po, everybody read the Word of God kami. So, all of us, lahat daw tayo, hallelujah, lahat tayo, amen! Ang ibig sabihin ng lahat tayo, kasama yung katabi mo. Lahat. Pastor ka man, leader ka man, worship leader ka man, or backup singer ka, or nakaupo ka muna dyan, or usher ka. Para sa'yo to. Amen. Ang sabi dito, who have had that veil removed, can see and reflect the glory of the Lord. And, eto niyo,
The Lord. Sino daw si Lord? Sino si Lord? The Holy Spirit makes us, He is the one who makes us more and more like Jesus as we are changed into His glorious image. The Holy Spirit's mission is to change you to be more and more like Jesus. How do you do that? If you make the Holy Spirit Lord. Ang alam lang natin kasi, God the Father is Lord, Jesus is Lord, the Holy Spirit, kapatid, is Lord. Kaya nga po, God siya eh. It makes sense, di ba? So what does that mean, Lord? Ang ibig sabihin ng Lord, siya po yung magdadirect ng buhay mo. You make Him Lord eh. As your master eh. As Jesus is the Lord, the Holy Spirit is the Lord, you make Him as your master. Ito lang, para po ma-distinguish po natin Jesus and the Holy Spirit. Okay. Jesus is the Lord over the church kasi nasa heaven siya. Okay, everybody say that. Jesus is Lord over the church. The Holy Spirit is Lord in the church. Nagets ho ba natin? Bakit po in the church? Kasi po siya po yung nagtatrabaho. Ang Holy Spirit, siya po yung nagtatrabaho para maging kagaya mo ang Panginoong Jesucristo. So nakikita niyo po, si Jesus and Holy Spirit, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Or else you will be in trouble. Alright? Kasi ididikit ka na, ididikit din eh. Kay ating Panginoong Jesucristo eh. So nakita niyo po yung Trinity, napakasaya, di ba? Amen. Hallelujah. Hindi ka pwedeng isa lang. Tatlo sila. But there's only one God. Okay, so let's go to our, rely on evangelism. Siyempre, number 8 yan. Diba? Let's go to our application. Okay, tingnan niyo po ito. Kasi po, para po ma-apply po natin. Kasi na-bless tayo, di ba? Ibig sabihin, excite tayo sa teaching, di ba? So ngayon, paano ba natin ma-apply? Ano bang gagawin natin? Okay, let's go. Sa morning pa lang, sino sa inyo ang nagigising sa umaga? Siyempre. Yung may batanghali na kasi nagigising. Okay? Kaya dapat umaga ka magising, okay? Kasi para ma-apply mo to, ha? Alright. Start your day with a prayer, acknowledging that your strength for the day comes. Okay, tandaan nyo, ha? Comes from yung strength mo for the day comes from the Holy Spirit. Kasi kung strength mo lang ang gumagawa, tumatrabaho, sisigurado ko sa'yo, mapapagod ka. But if you have the strength of the Holy Spirit, parang fresh na fresh ka hanggang gabi. Parang hindi ka, ang ganda ng tulog mo, kahit isang oras lang ang tulog mo. Kasi nga talagang, Kaya po ang tawag po sa Holy Spirit, sa 4 verses sa Scripture sa Amplified, ang tawag sa Kanya, isa sa mga tawag sa Kanya, strengthener. Amen? Strengthener. What does that mean? Nanghihina ka, nagiging zero ka, nalolobat. Yung may iba, zero bat. Parang gusto mo na matulog, di ba? Di ba? Sa dami nang nangyari, di ba? Zero bat ka. Pero kapatid, tandaan mo, pagka naka-plug ka ulit sa banal na Espiritu, may strengthening ka na naman. Ay, kasi po, ang tawag sa kanya, strengthener. Para, okay. So, kailangan naka-saksak. Kasi kung minsan, nandyan lang yung charger, pero hindi naman nakasaksak. Akala mo nakasaksak, pero hindi pala nakadiin. Idiin mo maigi para nakasaksak, para yung kuryente ay mag-flow, para mag-charge. Ganon din sa banal na Espiritu, kailangan nakasaksak ka. Para yung electricity nun, the strengthener, the Holy Spirit is going to quicken your mortal body. Romans 8:11. And He's going to make it alive again. Magiging full bat ka ulit. Until bukas na naman. Kasi low bat ka na naman eh. Bukas low bat ka na naman. Kaya mafu-full bat ka ulit. Nagets nyo? Bago ka matulog, full bat ka na. Kinabukasan, low bat ka na naman. Tapos kaya ma-charge ka ulit para mag-full bat ka na naman. Okay? Tapos malulobat ka na naman sa gabi. Tapos kinabukasan, di ba? Ganun yun. Until, until dumating si Lord. Di ba? So how do you say it? Let's say it. Okay? Everybody. All right? Let's do this. Let's say, Holy Spirit, I depend on your power today
not my own. Lead me as I face the task ahead. Ganda nito. Alam mo, ang ganda nito na maging lifestyle mo. Pagising mo sa umaga, kahit memorize lang muna, di ba? Until such time, kasi memorize lang sa mind lang eh. Pero later on, magiging sa puso mo na to. Habang sinasabi mo, nagkakaroon ka ng pananampalataya, dun mo na natatanggap yung gagawin ng banal na Espiritu sa iyo. So, ang short talk natin, sabihin mo lang, Holy Spirit, fill me with your power today as I carry out the will of God. Amen? Okay, sa noon, eto na, may gagawin ka ulit. Let the Spirit renew your mind. As you prepare for the day, ask the Holy Spirit to renew your thoughts. Spend time meditating on Scripture and ask, Holy Spirit, everybody say, Holy Spirit, help me think and act in ways that honor God today. Ang short talk natin, renew my mind, Holy Spirit, and help me focus on your truths. Kasi He's the one who's going to guide us into all truth. Okay, sa gabi, bago tayo matulog, ay, bakit walang night? Ayan. Meditate on the Spirit's work. Before bed, reflect on how the Holy Spirit has been at work throughout the day. Diba? So, come on, let's all say it together. Holy Spirit, thank you for being present with me today. Help me see your hand in everything. In short talk natin, thank you for dwelling within me. Holy Spirit, continue to guide me as I rest. Hallelujah. Amen. So, prayerfully, na nag-grasp po natin to, mga kapatid. Kasi po, isang bagay lang na medyo atupagin mo as long as you live is to have intimate friendship. Medyo matagal-tagal nga lang. Okay? Pero, praise God, pwede mo nang i-start. Diba? I-start mo. I-start mo. How do you do it? Dito muna. Sabihin, kinakausap mo muna siya. Diyan ka muna mag-start. Kinakausap mo muna siya. Until such time, ililid ka sa Bible. Until such time, ililid ka sa prayer. Until such time, ililid ka sa fasting. Until such time, ililid ka sa evangelism. Until such time, ililid ka sa lahat ng gagawin mo. And you will never go wrong. Alam nyo naman na ang dami nating kapalpakan. Amen? Sa mga decisions natin. Mga major decisions, mali-mali tayo eh. Sinong may fault nun? Hindi ka nag-ask ng help with the Holy Spirit. Kapatid, hindi mo ba alam na nagsasalita siya? At napapakinggan ka niya? Kaya nga ginawa niya yung ating katawan bilang kanyang mga templo. Kaya hayaan po natin ng ganun. Mag-sink deep in our hearts, in our minds. Para po, pagkatapos po ng ating service, as you go forth from this place, medyo, di ba? Para bang, i-reflect mo ulit, i-meditate mo ulit yung mga ating napag-usapan. Di ba? Hindi yung, pagkatapos ito, tapos na rin yung service. Tapos na rin sa isip mo yun. Ang dami mo nang iisipin. Wag po. Dapat tuloy-tuloy, na iniisip mo siya. Alright? Tuloy-tuloy na iisipin mo siya. Di ba? Bago ka matulog, isipin mo siya ulit. You talk to Him. And then, nadidevelop na yung intimate friendship. At ang maganda nito, wow, ang maganda nito, ayan na. Tuloy-tuloy po na nakukultivate na yan, yung friendship mo with the Holy Spirit. And you are going to have the best life now. Sa totoo lang, hindi lang po sinasabi yung best life. The only way na magkaroon ka ng best life is by your intimacy, your friendship, your relationship with the Holy Spirit. Kaya nga po, bago po tayo magwakas, isipin po natin saglit, kung mayroon kang friend na nandito sa mundo, ano kaya friend ka ng kapitan? Ano kaya friend ka ng mayor? Ano kaya friend ka ng presidente ng Pilipinas? O congressman muna. Paano senador? Paano kaya presidente ng Pilipinas? Di ba? What a privilege to be friend with the president. Siyempre, access mo, grabe yung access mo naman. Di ba? Sa Malacanang, napakadaming bodyguard doon. Doon ka lang. At kinakausap ka, Uy, ang dami niyang meeting. Ay, yung friend ko, Ikaw yun. Uy, yung friend ko nandun, Uy, halika. Kapatid, hindi niyo ba alam ang pinag-uusapan natin dito? Para sa inyong lahat. Bihirang-bihira yon. Isa, dalawa, maging friend ng presidente. Pero ito, yung friend mo with the Holy Spirit, it's up to you.
kung gusto mong mangyari to. The creator of the heavens and the earth. The one who is going to sustain you until Jesus is going to come again sa rapture. The one who is going to sustain your Christian life para hindi ka mabackslide. Para hindi ka magkasala. Para gumawa ka ng tama. Diba? The only way para mangyari yon, kilala nyo na siya. Sana po ma-develop yung friendship nyo sa Kanya. Yun lang po yung goal natin. Amen? Sige po, let's all stand. Can we just bow down our heads for a while? And meditate natin saglit in our few minutes of our time. Meditate lang natin saglit. Ano po yung ating napakinggan? Holy Spirit. Intimate friendship of the Holy Spirit. Wow. Be with you all. Grabe. Ibig sabihin nito, lahat tayo, pwede tayo magkaroon ng intimate friendship. Yun ang sinasabi ng Bible sa atin. Lahat tayo. Di ba? So, syempre, it's up to you kung paano mo ma-develop to. Di ba? Paano ba i-cultivate to? Sinasabi po natin mga practical ways. Pero, ikaw pa rin ang gagawa niyo. Ginawa na at gusto niyong gawin niya ng Banal na Espiritu sa iyo. Pero ikaw, sana po, salubungin natin siya sa kanyang desire sa atin. Amen? As heads bowed, ano po? Can we just close our eyes for a while? Kaibigan, gusto ko lang pong imbitahan kayo sa isang sinner's prayer. Baka mayroon po sa atin dito, hindi ka pa nag-pray ng prayer to receive Jesus in your heart. Hindi ka nagsisi ng iyong kasalanan. Kasi po, ang salvation, pagka-salvation ang pinag-uusapan, eternal life, hindi po yan sa pagpunta mo ng church or pagiging mabuti mo. Hindi. Kundi po, yan po ay personal relationship with Jesus Christ. Okay? So kung hindi ka pa nag-pray ng prayer, hindi ka pa nag-pray ng prayer, hindi mo pa pinag-pray itong prayer na to, pwede mo pang isaglit na itaas yung kamay mo ng mataas na mataas. Hindi ka pa nag-pray ng prayer, okay, of receiving Jesus in your heart. Okay? Pwede ba? Itaas mo ng medyo mabilisan, itaas mo na. Hindi ka pa nag-pray ng prayer. So, nag-pray ka na ng prayer. Okay. So, that's good. Kung nag-pray ka ng prayer. Pero, syempre, sa online natin, pwede ko kayong i-lead ng prayer. Baka hindi ka pa nag-pray ng prayer. Okay? Para magkaroon ka ng salvation. Okay? Let me just lead you. Samahan nga natin sila. Okay? Those online viewers natin. Sabihin natin, Panginoong Diyos, patawarin niyo ako sa aking mga kasalanan. Pakalinisan niyo po ang aking buhay. Salamat po sa iyong pagpapatawad. Panginoong Isus, pumasok ka sa aking buhay. Ikaw na maghari at maging Panginoon. Tandaan nyo, if you pray that prayer, heaven ang pupuntahan nyo, whatever happens to you. Okay. Hallelujah. Thank you, Lord. Diba? Amen. So, sa atin po lahat na nakatanggap na sa ating Panginoong Jesucristo, tandaan po natin ang banal na Espiritu, intimate friendship, ang goal po ng bawat isa sa atin. Alright? Para po, lalo po tayo makakilala sa ating Panginoong Isus at sa ating God the Father. Amen? So ngayon po, we're going to give our tithes and our offering. Alam niyo po, napaka-importante po na may pananampalataya ka pagka ikaw ay nagbibigay. Okay? Kasi po, ito pong ginagawa po natin ay faith lahat. By faith. Yung pag-receive po natin ng Bible, by faith. Yung alam natin may Diyos, by faith. Yung pagpunta mo sa church, na pagpapalain ka, by faith. Yung pagbibigay mo, by faith din. Alright? So, alam mo, ang sinasabi ng Bible sa atin, di ba? Do not rob God. Di ba? Sabi nga niya dito ninanakawan niya ako. Sabi nga niya sa Bible di ba? Sabi niya, test me on this If I'm not going to open the windows of heaven, pour out so much blessing upon you, itry ka na natin. Okay? Let's give our tithes and our offering. At hayaan natin ang Diyos ang magpapalago niyan. 30, 60, and even 100-fold. Sige po, itaas po natin yung ating mga ikapo, ating mga tithes and our offering. Let me just bless that. Our Heavenly Father, bless, O God, our tithes and our offering. Every one of us, Lord. And those online tithers and givers, Lord, bless them as well, O God, I pray. Touch them, Lord. Let it grow, O God. Their seed money, Lord, to this ministry. Let it grow, Lord, a 30, a 60, and even 100-fold. In Jesus' name. Sige po, let's all raise our hands. And pati po, dun sa online viewers natin, ano po, para sa inyo din po ito. The Lord bless you, and the Lord keep you. The Lord make His face shine upon you, and the Lord be gracious to you. The Lord turn His face toward you, and the Lord will give you peace. Right now we declare everyone in this church will prosper in all things and be in health, even our soul prospers. Goodness and mercy will follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever.
with long life and fruitful life will God satisfy us and show us His salvation. Come on, let's receive it. In Jesus' name.